Merong kaso sa Davao City noon, way back 20 plus years ago. Merong kinidnap na isang Mrs. Abaca sa Davao City. Kami po ang naatasan ni Mayor Rody Duterte personal na to conduct an investigation and hot pursuit operation sa mga suspect. At yung sinasabi ni Inspector Patayan na mastermind o possible financier ng pagkidnap kay Mrs. Abaca, natawagin ko na lang pong siya po si Mr. Patasaha. Kung hindi ako nagkamali. Dahil po sa information ni Inspector Patayan, nakuha namin si Mr. Patasaha. Hinarang namin ang kanyang sasakyan na isang Ford Fiera type van, hindi ako nagkamali, color blue. At dito, nadiskubrihan namin nakasama ang kanyang buong pamilya. Yung kanyang buntis na asawa na 7-month-old, ang kanyang anak na 4 o 5-year-old, ang kanyang manugang na 70-plus-year-old na lalaki, ang kanyang katulong na babae, at ang kanyang helper na lalaki na on board sa likod ng sasakyan. Kinuha namin si Mr. Patasayan, ako ang nag-drive sa kanyang sasakyan, nilipat namin ang kanyang misis sa likod. In short po, nadala namin si Mr. Patasaha sa Laod Quarry. Dito nag-conduct ang grupo namin ng initial investigation about sa kidnapping na allegedly itong subject na tao na pinangalanan kong Mr. Patasaha ay isa sa mga financier o mastermind. Pumunta po kami sa isang lugar sa Ikulan, Davao City, at doon po si Mayor. Doon din si Major Makasait. Ako, si Dick Loribel, si SPO3 Pagidopon ang pupunta. Ako ang nag-drive sa sasakyan namin. At dito po nilatag lahat ni SPO4 Loribel ang kanyang initial findings ng kanyang investigation. At dahil dito, nag-commence si Major Makasait na positive itong subject na involved sa kidnapping, dapat erase na at erase ang lahat, meaning patayin na at patayin lahat. Dito po nagbigay ng ghost signal si Mayor Rody Duterte. Ang sabi niya, sige, limpyo lang. Bisaya parlance po ito. Ang ibig pong sabihin, sige, malinis lang. Napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a caliber 22 with a silencer. And the rest po is history.